Lubos ang ating pagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa kanyang patuloy na patnubay, kanyang paggabay sa atin upang tayo ay patuloy na lumagos sa kanyang biyaya at sa kaalaman natin sa Panginoong Jesucristo. Sa umaga po ito ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa mga awit. Kapitulo 24, at nais ko pong basahin ang buong kapitulo at ang magiging paksa natin dito ay ang Panginoon ang kalwalatian, the Lord of Glory. Mga awit, Kapitulo 24. Ganito po ang siyang isinasaad. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang naninirahan dito, sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa ng may panlilinlang. Mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan at pagwawalang sala mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Gayon ang salinlahi na mga nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng mukha ng Diyos ni Jacob. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga tarangkahan, at kayo'y magtaas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon. Malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga tarangkahan. At itaas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Tunay na dito sa mga awit ay sinasaad dito ang tungkol sa Panginoon ng kaluwalhatian. At ang ating magiging teksto ay mula rito sa talatang 7 hanggang talatang 10, at nais ko rin muling basahin ang mga bagay na ito. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga tarangkahan, at kayong magtaas, kayong matatanda ang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga tarangkahan, at itaas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Mga minamahal, ito po ay awit ni David. At sa awit na ito ay marami tayong bagay na matututunan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang awit na ito
Bagamat ito ay naisulat ni David o nasabi at nabanggit ni David, gayunpaman ay sa puso niya ay ipinapahayag na ang Panginoon ang hari ng kalwalhatian. Dito'y ating makikita na ang isang criteria o pangangailangan o kailangan ay kinakailangan mayroong malinis na puso upang maunawaan, maintindihan ang sinasabi dito sa Kapitulo 24. O kaya nga dito ay inuuna muna yung kapangyarihan ng Diyos na makita natin at malaman natin na ang Panginoon ang siyang lumikha ng langit at ng lupa. Inyong pansinin ang sinabi dito sa talatang 1 ng 24 hanggang talatang 2 na sinasabi dito ang lupa ay sa Panginoon. Ibig sabihin, kung siya ang gumawa ng langit at ng lupa, siya ang may pag-aari. Siya ang may gawa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng salita, ng kanyang kapangyarihan. Sinabi na magkaroon ng langit at nagkaroon ng langit. Sinabi niya na magkaroon ng lupa at nagkaroon ng lupa at ang langit at ang lupa ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga ginagampanan at ninanais. At tunay na napapaloob doon ang lahat ng mga bagay sapagkat ito ay sinabi ng Panginoon sapagkat ito ay pag-aari niya at kahit yung mga naninirahan dito. Sabi sa talatang 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang naninirahan dito sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng dagat at itinayo sa ibabaw ng lupa. Kuminsan, dumadating sa ating kaisipan na ang lupa ay nasa ibabaw ng tubig. Walang imposible doon sa Panginoon. Sapagkat itong kinalalagyan nating mundo ay nasa kaluwakan. At sa kapangyarihan ng Panginoon, ito ay umiikot sa paligid ng araw. At alam natin sa ating mga natutunan na ang mga planetang nakapaligid na umiikot sa araw ay katulad ng Mercury, katulad ng Mars at iba pang mga katulad ng Saturn, Earth at marami pang bagay na umiikot. Sila'y nasa kalawakan. Ang Diyos ang siyang namamahala at sa pag-ikot ito'y maayos na gumagawa. Hindi sila nagkakaumpugan, hindi sila nalilihis ng direksyon. At sabi nga ng ibang scientist ay kahapon ay umiksi ang panahon. Kahapon kasi ay July 5. At mayroong sinabi na ang panahon ay umiiksi. Ibig sabihin mabilis ang ikot, pero lahat ng mga bagay ay nagkakalakit-lakit, katulad ng relo. Ang relo sa kapangyarihan ng Diyos ay nakokontrol. Kahit na yun sa cellphone, kahit na anumang bagay, nakokontrol ng Panginoon. Kahit na umiksi ang panahon. Sapagkat nabanggit ito ng Panginoon na paiiksiin niya ang panahon dahilan
sa mga mananampalataya. At naniniwala tayo doon sapagkat kahit nasa Genesis sa Kapitulo 1, talatang 2, ay sinasabi dito na ang lupa ay walang anyo at walang laman at ito'y nababalot ng kadiliman at ang kalaliman sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Panginoon sa talatang 9 ng Genesis Kapitulo 1 na magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaan lumitaw ang lupa. Sa mga salita na iyon ng Panginoon, walang imposible. Nagawa niya. Posible sapagkat siya ang may-ari, siya ang may gawa. At sinabi sa talatang 9, sa sinabi ng Diyos, ito ay nangyari. Kaya sabi sa talatang 9, kung aking muling babanggitin, sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit. Sa isang dako, hatayaang lumitaw ang lupa. At pagkatapos, sabi dito, at ito ay nangyari. Kaya nang mangyari ito, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa. At ang tubig ay nagtipon at tinawag niya ito mga dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Walang imposible sa Panginoon. Kahit na sa kanyang paglikha ng mga bituin. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang bawat bituin na ipinapanganak or nangyayari ay may kanya-kanyang pangalan. Sapagkat yung iba, dahilan sa siyensya, ay may nasusumpungang bagong mga bituin. At nakikita nila yun. Kumbaga parang nagkakaanak ang kalawakan ng bituin. Pero alam natin na posible yun sa Panginoon sapagkat bawat bituin ay may kanya-kanyang pangalan. Katulad ng mga planeta ay alam natin may kanya-kanyang pangalan. Tulad ng buwan, tulad ng araw, ang lahat ay lumulutang sa kalawakan at sila'y inayos ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at sila'y gumagawa ayon sa pagkakatawag at ayon sa kanyang pagkakalalang. O kaya nga dito ay sinasabi ni David na bagamat ito'y sinabi ni David, ito ay mula sa bibig ng Diyos na ipinahayag sa kanya sapagkat naniniwala tayo ang banal na kasulatan ay salita ng Panginoon at ginamit niya ang mga lalaki, mga propeta, tinawag sila upang isulat ang mga titik na ito at ang mga titik na ito ay mula sa bibig ng ating Panginoon. Kung kaya nga dito'y isinasaad yung kalinisan ng puso upang maintindihan natin ang mga bagay nito. Sapagkat ang puso ay marumi, ang puso ay sakdal na nasa kadiliman, ang puso na wala sa Panginoon. Ano ang kanilang mga sinasabi? Naniniwala sila sa mga Big Bang. Ibig sabihin na mayroong isang mas biglang pumutok at nagkaroon ng mga bituin, nagkaroon ng mga planeta, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng buwan. Kaya nga, yung mga kamangmangan nila ay kamangmangan dahilan sa kadiliman. Walang sumisikat na liwanag sa kanilang mga puso sapagkat ang kanilang mga puso ay madilim, masama, at tunay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. At ang kanilang mga haka at isip
ay masasama at hindi naayon sa banal na kasulatan. O kaya nga dito ay ninanais ng Panginoon na magkaroon ng dalisay na puso, a pure heart. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Una ay yung pagkakaroon ng dalisay na puso. Ikalawa ay yung hari ng kaluwalhatian. At ang pangatlo, si Kristo ang hari ng kaluwalhatian. Una ay yung pusong puro na dalisay, busilak. Ano ang ibig sabihin na magkaroon ng pusong busilak? Ibig sabihin, walang kasalanan. Walang bahid na anumang kasalanan. It is a pure heart. Dalisay. Walang kasalanan sa puso. Ang kanyang puso ay matwid sa harapan ng Diyos at siya ay lumalakad ayon sa katwiran. Sapagkat ang Diyos ay matwid at dito ay tinutukoy ni David ang pagkakaroon ng pusong malinis. Kaugnay dito ay nais kong basahin ang nasa mga awit, Kapitulo 15. Sapagkat si David ang siyang may awit ito. At sinabi dito sa mga awit, Kapitulo 15, sabi niya, O Panginoon, sino sa iyong tolda ay manunuluyan? Sino sa iyong banal na burol ay maninirahan? At inyong pansinin ang mga sumusunod na mga salita sapagkat dito ay tinutukoy yung salitang sino sa iyong tolda. Sa wikang Ingles ay tabernakulo, tabernakulo, na ang ibig sabihin is sino sa iyong tabernakulo ay manunuluyan. Sino sa iyong banal na burol ay maninirahan. Ibig sabihin, sino ang pupunta sa langit? Sino ang maninirahan sa langit? Ang langit at dalisay. Ang langit ay ginawa ng Diyos. Ang langit ay banal. Sapagkat walang taong masama doon, ibinukod ng Panginoon. O kaya nga, sino ang titira sa langit? Yun ang ibig sabihin dito. O Panginoon, sino sa langit, sa iyong tabernakulo ay manunuluyan? Sino ang titira? Sino ang magiging kasama mo sa walang hanggan? Sapagkat ang Diyos ay banal, dalisay, at busilak ang kanyang puso. Sino ngayon ang maninirahan sa langit? Dito ang katanungan ay gayon. Kaya sabi dito, sino sa iyong banal na burol ay maninirahan? O kaya inisa-isa dito ni David, siyang lumalakad, verse 2. Ito ang criteria, ito ang ninanais ng Panginoon. Siyang lumalakad na matwid. Sabihin ng matwid ay walang kasalanan, walang anumang batik ng kasamaan, hindi sumasalansang sa mga salita ng Panginoon at siya ay matwid at gumagawa ng katwiran. Sabi sa Talatan 2. At mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan. So, yung lumalakad na may dalisay, busilak na puso ay nagsasalita ng katotohanan, hindi kasinungalingan.
Sa talatang 3 ay sinasabi dito, siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila. Sabihin, ang tao yun ay matuwid at ang kanyang bibig ay punong-puno ng dakilang bagay, mapagpala at walang anumang paninira sa kanyang kapwa. Ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama. Ito ang tinutukoy dito, sino ang may busilak na puso. At sabi rin dito, ni umaalupusta man sa kanyang kapwa. Hindi niya inuusgahan. Hindi niya binibigyan ng masama. Ito ang katangian. Kundi ang sabi dito, pinararangalan ang mga natatakot sa Panginoon at hindi nagbabago kapag sumumpa kahit ito'y ikasasakit. Sabi sa talatang 5, siya'y hindi naglalagay ng patubo sa kanyang salapi, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay nito ay hindi matitinag kailanman. Ito ang siyang isinasaad dito, mga minamahal, sa inawit ni David. Inisa-isa niya. Sapagkat una, ang Panginoong Jesucristo, siya ay lumalakad ng matuwid. Ang kanyang mga salita ay kalakasan ng mga may hina na mga mananampalataya. Siya ay tapat sa kanyang bayan sapagkat ang puso ng Panginoong Jesucristo ay busilak, dalisay, walang kasalanan sa puso at matuwid sa harapan ng Diyos at lumalakad sa katwiran. Kaya na nasabi dito ni David sa talatang 24 ay sino ang aakyat sa bundok ng Panginoon sa talatang 3 ng talatang 24 at sinong tatayo sa kanyang banal na banal o dakong banal. So napag-aralan natin, kinakailangan ay ang kanilang mga puso ay busilak. Ang kanilang mga puso ay banal. Ang kanilang mga puso ay walang kasalanan. Ang kanilang buhay ay matuwid sa harapan ng Diyos at lumalakad ayon sa katwiran. Ito ang tanong, sino? Ngunit ating makikita, mga minamahal, na sa talatang 4, siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa sa may paglilinis. Ito ang siyang sinasaad ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ay dalisay, matuwid, at usilak ang kanyang puso. Dito, mga minamahal, ay isinasaad sa atin tungkol sa Kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na siya ay nasa ibabaw ng bundok ng Sion. Sa banal na kasulatan ay lagi nababanggit ang bundok ng Sion. Sapagkat
ang bundok na yun ay iniibig ng Diyos. Mahalaga ito sapagkat ang mga mananampalataya ay magkakatipon-tipon sa bundok ng Siyon at sila ay aawit. Ganito ang siyang sinasaad sa banal na kasulatan sapagkat yung sinasabi sa Revelation 14 verse 12 ay pagpapahayag na una, ang Panginoon ay nagtataglay ng busilak na puso, dalisay na puso, walang kasalanan, matuwid sa harapan ng Panginoon. At yung lahat ng kasama niya sa bundok ng Siyon ay kinakailangan busilak din ang mga puso. Kinakailangan ito'y mga malinis at hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Revelation chapter 14 verse 1, sabi dito, at ito ang nakita ni Juan. Sabi niya, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama niya ang 144,000 mga may pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Ibig sabihin ang Panginoon ay nakatuntong sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Ibig sabihin siya ay naroon at ang bayan niya, ang bilang dito ay yung 144 na tinutukoy na dito ay sila'y nagkakatipon-tipon. At binabanggit dito, ano ang katangian nitong 144 na nagkakatipon-tipon doon sa bundok ng Siyon. Sabi sa verse 2, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng nagasgas ng maraming tubig at gaya ng ugong na malakas na hulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At ang nadinig ni Juan ay sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at matatanda. Walang sino man natuto ng awit na yun, kundi ang 144,000 lamang. At ang sabi dito, sila'y mga tinubos mula sa lupa. Ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya. Ito'y tumutukoy sa atin na minsan sa pagdating ng Panginoon, tayo'y magkakatipon-tipon sa Kanya. Sapagkat sa pamagitan ng tamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay hinugasan mula sa ating mga kasalanan, talikuan, kasamaan, pagsalansang, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. At sila'y walang dungis sa harapan ng Panginoon. Ang kanilang mga puso ay busila, ang kanilang mga puso ay dalisay, walang anumang kasalanan, walang anumang dungis, walang anumang kapintasan. Katulad ng puso ng ating Panginoong Kristo. At sila'y aawit. At sabi sa talatang 4, hindi tinugisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Yun ang mga nagtitipon. Yun ang mga mananampalataya na dadako dito sa tabernakulo ng Panginoon. At ito yung kasagutan dito sa talatang 3 ng kapitulo 24 ng mga awit. Sino ang aakyat sa bundok ng Panginoon?
Sinong tatayo sa kanyang banal na kanyang dakong banal? Ano ang sagot? Talatang 4. Siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay at hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may paglilinglang. Yun ang mga mananampalataya na malilinis. At ang sabi sa Revelation chapter 14 verse 4, ang sabi niya, ang mga ito ay mga sumunod sa kordero. At saan man pumunta ang Panginoon, sila'y magtungo. Ang mga ito ay tinubos mula sa mga tao. Sabihin ng mga mananampalataya nito ay mga hinirang, mga ibinukod ng Diyos mula sa maraming tao, sapagkat sila'y lubusang minamahal at sinisinta ng Panginoon. At dito ay tinutukoy na ang mga ito ang tinubos sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Sapagkat tayo ay makasalanan. Tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Dahilan sa kasamaan, kasalanan, kalikuan, pagsalansan. Ngunit sa kabila na hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo ng Panginoon. At ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. At upang sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mapatawad tayo, malinis tayo. At ang mga mananampalataya na nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, sila yung makakakyat sa bundok. Sila yung magkakatipon-tipon sa harapan ng Panginoon. Sila yung tatayo sa banal na dako ng kabanalan. Sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Sila yung makakasama ng Panginoon sa walang hanggan. Sila yung mga pinagpala ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, sapagkat sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3, na ang pagpapala ay pinagkaloob na ng Diyos. At makikita natin sino yung mga pinagpala ng Panginoon, yung mga ibinukod, sabi sa talatang 4, na dito ay sinasaad sa Efeso Kapitulo 1. At maganda na ating basahin para lalong tumibay yung ating mga pananampalataya. Na sinabi dito, ayon sa pagkapiling niya sa atin bago ipinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal, walang dungis, ng puso ay malinis sa harapan ng Diyos at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Sapagkat ang isang tao ay hindi makakaharap sa Diyos kung ang puso niya ay marumi at makasalanan at nasa kadiliman. So ang mga mananampalataya ay sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ay hinugasan. Sapagkat ang mga ito ang siyang itinalaga, sabi sa verse 5, sa pagkupkup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban para sa ikabubuti ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. At inyong pansinin ang talatang 7 dito sa Kapitulo 1 ng Efeso. Sa Kanya'y meron tayong katubusan. Tinubos tayo ng Panginoon. Kailan tayo tinubos? 2,000 taon na nakalipas. Sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, na ang dugo niya ay dumanap
At yun ay dahil sa Kanya na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kahit meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Napakayaman ng Diyos sa biyaya. Ang biyayang ito ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin na kahit hindi tayo kaibig-ibig, inilig tayo ng Diyos. Kahit hindi tayo katangi-tangi, itinangi tayo ng Diyos. Ikalawa ay makita natin dito ang kaluwalhatian ng hari. Katunayan ay sabi sa talatang 8 dito sa ating binasang kapitulo sa mga awit, talatang kapitulo 24, sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipagbaga. O kaya nga, sabi dito sa talatang 10, sino itong hari ng kaluwalhatian? Sabi dito, ang Panginoon na mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na nagtataglay ng kapangyarihan, busilak na puso at dalisay na puso. Dito ay tinutukoy, mga minamahal, yung binanggit dito na tolda sa kapitulo 15 na dito ay sinasaad ang tungkol sa pantahan. Na sabi dito, sino? Sabi niya, o Panginoon, sino sa iyong tolda ay manululuyan? Sabihin, sino sa iyong kaharian, sa iyong tabernakulo ang manululuyan o tatahan o makakasama mo? Sino sa iyong banal na buron ang maninirahan? So dito, mga minamahal, ay tinutugon ng banal na kasulatan. Kuminsan, pareho tayo ni Asaph sa mga awit 73. Sapagkat pag ang ating kaisipan ay napako sa mga kayamanan, ito yung naging problema ni Asaph. Sabi niya sa mga awit 73, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. At sabi ni Asaph dito sa verse 2, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod. Sa mga hakbang ko'y muntik ng madulas. Ano ang dahilan kung bakit siya'y kumuntik ng natalisod at madulas? Yung verse 3 ang sinasabi dito. Sabi niya, sapagkat ako'y nainggit sa palalo. Ano ang katangian ng mga palalong ito? Sabi niya, aking nakita ang kaginhawahan ng masasama o ng masama. Sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y walang kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Kaya't ang kanilang kwintas
ay kapalaluan, ang kaharasan ay tumatakip sa kanilang bihisan, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga puso ay maapaw sa kahangalan. Sila ay nanlilibak at nagsasalita na may kasamaan. Sila ay nagsasalita mula sa kaitaasan. Ang kanilang iniligay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Ito ang nakikita ni Asa. Sabi niya, ako'y nainggit. Bakit yung mga masasama, yumayaman? Nakapagpapatayo ng bilyon-bilyong tahanan. Bakit? Saan nila pinagkukuha ang mga pera? Bakit ganun kayaman sila? Alam niyo, kahit na itago nila ang kanilang mga kayamanan, ito'y ipapahayag ng Diyos sa mga tao. Kasi nakita ni Asap Sabi niya, ako'y nainggit, sabi sa verse 3, sa palalo at aking nakita ang kaginawahan ng masama. So, yun ang bumabaghabag sa kanyang puso. Bakit? Matataba ang kanilang mga mata. Ibig sabihin ang kanilang mga mata pag nakita ay gahaman sa kayamanan. Hindi nasisiyahan. Lumuluwa ang kanilang mga mata sa kayamanan. Walang paghinto sa pagpapayaman. Pero ang sabi ni Asa, dito ay dumako siya sa santuario. Sabi sa verse 16. Sa verse 16 dito sa mga awit 73, sabi dito, ngunit ng aking isipin kung paano ito uunawain, sa akin parang napakahirap na gawain. Mahirap ng gawain. Pero nyo, mayaman na nga, bilyon na nga. Talagang nagpapakayaman ng gusto. Kulang na lang kanya yung buong sanlibutan. Pero siya'y takam na takam. Kaya sabi ni Asa, mahirap unawain. Pero ano ang naging solusyon? Ang sabi sa talatang 17, hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos. Yun lamang ang katugunan. Alamin sa Panginoon. Si Asap ay nagtataglay ng musilak na puso. Dalisay, walang kasalanan. At ang kanyang pinagtanungan sa hindi niya mabigyan ng solusyon at hindi niya maunawaan ay ang Panginoon. Pumasok siya, nagtanong siya, Panginoon, ano ba itong aking nakikita? Bakit ganon sila? Bakit ganon ang mga masasama? Walang paghinto sa kanilang pagkamkam ng kayamanan. Alam niyo ang sabi dito sa banal na salita ng Panginoon sa talatang 17. Ang sabi, hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan.
Ano ang kanilang katapusan? Ang kayamanan ba ay nakapagliligtas? Ang kayamanan ba ay tanda na mabuti ang iyong buhay? Ang kayamanan ba ay talagang kaginhawahan ng tao? Ang kayamanan ba ay may kapayapaan? Ano ang sabi sa talatang 18? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, tunay na sa madudulas na dako, sila'y iyong inilalagay, yung ibinabaksak sila sa kapahamakan. Ibig sabihin, oo, yumayaman sila. Bilyon-bilyon. Matakaw sila sa kayamanan. Pero yun ay ginagamit ng Diyos para lalo silang tumulas sa kapahamakan. Sapagkat ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kanila. Yung iba sa kayamanan ay nagpapagawa ng ng mga tahanan sa ilalim ng lupa. Yung iba. At alam ba ninyo yung kanilang ginagawang dinding? Bakal. Ginagawa nila yun. Pero ang nalimutan nila, ang kanilang buhay ay maiksi lamang. May hangganan. Hanggang doon lamang, kahit na sila ay maging mayaman, sapagkat ang sabi dito, ginagamit ng Diyos ang kayamanan para lalo silang mabilis na mapahamak. O kaya nga, ang mga bagay nito ay napakahalaga sa atin. Sapagkat dito itinutukoy ang pagkaunawa. At ito ang katangian ng isang malinis na puso na siya ay nakakadako sa Panginoon at nakakausap niya upang siya tulungan sa kanyang pagkaunawa ng mga bagay na iyon. O kaya nga, dito sa ating pinag-aaralan mga minamahal, ay nagsasaad ng tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Sapagkat ang sagot, ang Diyos, ang may-ari ng sanlibutan. Ang mga tao, naninirahan lang yan, hindi kanya ang mga bagay na iyon. Hindi niya maangkin sapagkat maliwanag yung sinasabi sa talatang 1 ng Kapitulo 24 ng mga awit, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan doon. So lahat ng mga bagay ay pag-aari ng Panginoon. Siya ang nagtatag, sabi dito sa talatang 2, sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Kaya ang Panginoon ay darating. Ito ay maliwanag na sinabi sa Revelation chapter 22, verse 7. Ako ay malapit na dumating. Sabi sa verse 7 ng Revelation chapter 22, mapalad ang tumutupad na mga salita ng propesiya sa aklat na ito. 2 beses binanggit ito ng Panginoon sa chapter 22 at ito ay nasa verse 12. Sinabi niya, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ito'y sinasabi ng Panginoon sa iglesia.
sa bawat isa sa atin ng Panginoon ay darating. At hindi tayo kinakailangan mapahala kung ano man ang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Kinakailangan lagi tayo nakatuon sa pangako ng Panginoon sapagkat dito ay dalawang beses sinabi, verse 7 at verse 12, na sinabi niya, ako'y malapit ng dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kaya nga, sinabi ng Panginoon sa verse 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at wakas. Sa verse 14, sabi dito, mapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamagitan ng pintuan. At yun ang sinasabi. Nasa labas ang mga aso, ang mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Ang ibig sabihin, doon sa kaharian ng Panginoon, wala na yung mga aso. Yung aso, ito yung nagtataglay ng mga maling katuruan. Kasi marami mga pastor, mga guro, mga ebanghelista na nangangaral. Pero ang kanilang pangalan ay hindi ayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay pinag-iingat ng Panginoon. Marami, sabi sa Matthew chapter 24, ay mag-ingat sapagkat maraming lalabas na mga antikristo. Alam niyo sa aming devotion, pinag-aaralan namin yung aklat ni Jeremias. Ang isang bagay na nagalit ang Panginoon ay sinabi ng Panginoon na ang mga dalambihag sa Babylonia ay mananatili doon ng 70 years. Yun ay hindi legal na exactong number, kundi ibig sabihin ay a complete number na bilang para manatili ang kanyang bayan doon. At sabi niya, pagkatapos ng 70 years, muli niyang ibabalik ang kanyang bayan sa Jerusalem. At ang Jerusalem ay ibabalik sa kanyang kagandahang ayos at maging ang templo na nawasak ay muling itatayo. At doon ay lumabas ang mga masasamang propeta, mga dreamers, mga sorcerers, at mga liars. Alam ba ninyo sinabi ng mga liars na yun? Ang bansang Israel na nadalang sa Babylonia, in 2 years' time ay babalik sila. Nagalit ang Panginoon at sabi ng Panginoon kay Jeremias, sabihin mo sa kanya, sa taong ito, siya ay mamamatay. At ganun nga nangyari. Sa taong yun, namatay yung kanilang purong propetang mali ang propesiya. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya, doon sa lungsod ng ating Panginoon, sa Sion, wala na yung mga aso, wala na yung mga mangkukulam, wala na yung mapakiapid, wala na yung mamamatay tao, wala na yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at wala na rin yung umiinig sa kasinungalingan. Ang Panginoon, pangatlo ang Panginoon, siya ang hari ng kaluwalhatian. Ipinahayag niya ito sa Ebanghelyo.
Siya'y makapangyarihan. Alam ba ninyo na merong isa na insidente o pangyayari na sa Matthew chapter 9 verse 1 to 8, may isang lalaki na lumpo. Nakita ito ng Panginoon at ang lalaking ito ay hindi makalakad. Siya ay nahihirapan sa kanyang pagkilos. Ang lalaking ito ay hindi makapagtrabaho para siya ay mabuhay sa kanyang kalagayan. At ang lalaking ito ay outcast ng sosyedad. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoon? Dahil sa siya ang hari ng kalwalatian, ang lalaking ito ay gumaling. Pinagaling. Nakalakad siya. Naalala ko yung nasa mga Gawa, Kapitulo 2, na si Pedro ay pumunta sa templo at nakita niya ang isang taong lumpo. At sinabi niya ang Panginoon ay makapangyarihan at gumaling ang lalaking yun. Alam niyo, tumayo ang lalaking yun. Naglulundag. At pagkatapos na lumundag, lumakad. At nang makalakad, siya'y tumakbo na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Tunay na makapangyarihan ang Panginoon. Maraming himala ang ginawa ng Panginoon. Maraming tanda ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang hari ng kalwalhatian, ang Panginoong Jesucristo. O kaya nga dito ay maunawaan natin na maging ang Panginoong Jesucristo ay nagbago ng anyo. Sabi sa Mateo Kapitulo 17, talatang 1, na sabi dito ay pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus, sina Pedro, Santiago, at si Juan, na kanyang kapatid, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At sabi sa talatang 2, nagbagong anyo siya, ang Panginoon sa Kristo, sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw, at pumuti ang kanyang mga damit tulad sa ilaw. At napakita sa kanila sina Moises at Elias ay nakipag-usap sa kanya. Ito ang larawan, ito ang katangian ng ating Panginoon, na siya ang hari ng kalwalhatian. Alam ba ninyo na si Moises ay namatay sa bundok ng Nebo, na ang kanyang katawan ay pinag-agawan ng anghel ng Panginoon at ni Satanas doon sa bundok ng Nebo. Pero ang katawan ni Moises ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon para baguhin ang kanyang katawan, sapagkat si Moises ay namatay na walang karamdaman. Ang kanyang mata ay malinaw sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, ayun ang pangakong lupa sa kabila ng ilog ng Jordan. Nakita niya yung maliwanag. Nakakyat siya sa bundok ng Nebo, mataas yun, sapagkat tanaw doon ang lupa ng Kanaan. Wala siyang karamdaman, ngunit kinuha siya ng Panginoon. Yan din sa Elias. Kasama niya. Napakita sa kanila si Moises at si Elias. Ito'y palatandaan na tunay na ang Panginoong Jesucristo ang hari ng kalwalhatian. Naway maging matapat tayo. Naway pakinggan natin ang kanyang tinig. Ang kanyang salita ang siyang pagkain ng ating kaluluwa upang maging malusog. Makita natin ang Panginoon sa kanyang pagdating at tunay na maging dalangin natin patuloy tayong linisin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Amen.
Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita at ito ay yung patuloy na pagpalain sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.